Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Australia ang pinakamaliit na kontinente o di kaya ay pinakamalaking isla. Tahanan ito ng iba't ibang uri ng hayop, kabilang na ang naggagandahan at makukulay na ibon. May 850 species ng ibon sa Australia at napakadami nun kung ikukumpara sa bird species ng Pilipinas. 390 rito ay tanging sa Australia mo lamang makikita. Mula sa ibon na kayang gayahin ng iyak ng bata hanggang sa agila na gumagamit ng bato, ito ang amazing birds na sa Australia mo lang matatagpuan. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1. Superb Lyrebird. Una sa ating list ay ang songbird na may kakaibang panliligaw. Tuwing mating season, binabandera ng mga lalaki ang malapikak nitong buntot upang makatawag pansin sa mga babaeng lyrebird. Kung hindi tumalab ang buntot, tinatawag nila ang atensyon ng kanilang nililigawan sa paraan ng pag-iingay. Una, kaya nilang gayahin ang tunog ng kamera. Pangalawa, kaya nilang gayahin ang iyak ng bata. Pangatlo, sisiw lang sa kanila ang panggagaya sa tunog ng chainsaw. Pang-apat, kaya din nilang gayahin ang tunog ng baril-barilan. Ayon sa pagsusuri, kaya nilang gayahin ang 20 uri ng tunog na nanggaling sa imbensyon ng tao. Kulang na lang ay matutong mag-beatbox ang ibon na to. Number 2. Pink Cockatoo. Sa unang tingin pa lang, siguradong mafo-fall in love ka sa kakaibang ibon na to. Ang kanilang ganda ang dahilan kung ba't palagi itong hinuhuli upang ibenta sa pet shop. Mabilis mo silang makikilala dahil sa nangingibabaw ang kulay rosas sa kanilang balahibo. Higit sa lahat, kaya nilang patayuin ang kanilang balahibo sa ulo sa tuwing sila ay masaya. Mahal kung sila ay ibenta, ngunit sulit naman dahil sa haba na kayang itagal ng kanilang buhay. Ayon sa Guinness World Record, ang pink cockatoo na si Cookie sa Chicago, USA ang tinanghal bilang ibon na may pinakamahabang buhay. Namatay si Cookie the pink cockatoo sa edad na 83 years old. Kaya naman kung meron kang alagang pink cockatoo, baka mas mauna ka pang mamatay kesa sa alaga mong ibon. Number 3. Emu. Sa taas na 6.2 feet at timbang na 37 kilos, ito ang pinakamalaking ibon ng Australia. Mabilis rin itong tumakbo na kayang umabot ng 30 miles per hour. Dahil sa kanilang bilis, tangkad at mahabang leeg, madalas silang ikumpara sa ostrich ng Africa. Nakakatuwa at mukhang masarap alagaan ng mga ibon gaya ng emu, ngunit dapat mong iwasan ng ibon na to dahil lubhang delikado kung sila ay magalit. Nariyan ang makaranas ng ibang tao na masipa at makalmot. Kung gusto mo ng away, makakaasa ka na ibibigay sa iyo ng emu ang giyera. Agresibo ang mga emu sa tuwing pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak. Kung hindi mo pa narinig ang kanilang boses, ito at pakinggan mo. Number 4. Powerful Owl. Sa pangalan pa lang ng kwago na to, alam mong hindi basta-basta ang ibon na to. Sila kasi ang pinakamalaking kwago na makikita sa Australia. Tinawag itong powerful dahil maski ang mga agila ay natatakot itong kalabanin dahil sa bagsik ng ibon na to. Dahil sa kanilang laki, walang ibang predator ang kayang kumain rito at tropa nila ang mga wedge-tailed eagle sa pambubuli ng mga hayop. Gaya sa video, makikita kung paano tinalo ng powerful owl ang possum na halos singlaki lang ng kanyang katawan. In fact, ilang beses na nga itong namataan na kumakain ng prey na halos singbigat lang din ng kwago. Kaya kung nasa Australia ka at may alaga kang pusa, itago mo na lang sa loob ng bahay si Muning.
Kung hindi mo pa narinig ang kanilang boses, eto at pakinggan mo. Number 5. Black-breasted buzzard. Sa laki ng emu, hindi sila kayang galawin ng mga agila. Pero ibahin mo ang black-breasted buzzard. Kumakain kasi ito ng emu. Hindi sa paraan ng pag-atake, ngunit sa paraan ng pagnakaw sa kanilang itlog. What? Yang kulay blue-green na itlog, yan ang itlog ng emu. Pinupukpok nila ito ng bato hanggang sa mabasag. Sobrang tigas kasi ng itlog at mahina lang ang kanilang tuka. Kinaaliwa ng mga netizens ang talino ng ibon na to. Maski ang matching ay kaya itong gawin, pero di mo inakala na maski ang agila ay kaya pala itong gayahin. Number 6. Satin bowerbird. Sa mga ibon ng Australia, dito ka siguro pinakamatutuwa. Sila kasi ay kilalang gumagawa ng pugad na may makulay na dekorasyon para akitin ang mga babaeng ibon. Ang mga lalaking bowerbird ay nangungulekta ng kulay asul na bagay at ito ang kanilang ilalagay bilang palamuti sa kanyang bahay. Ang lalaki na may pinakamagandang dekorasyon sa bahay, yan ang pinakagwapo sa mata ng babaeng bowerbird. Kaya naman ang mga lalaking ibon ay palaging abala sa paghahanap ng asul na bagay kahit gamit pa ito ng tao. Pag nagustuhan ng babae ang dekorasyon, ito ang bahay na kanyang lalapitan. Bibigyan niya pa ito ng singsing para pakasalan. Kaya kung merong bowerbird sa inyong lugar, itago mo ang alahas mong asul kung ayaw mong nakawin niya ng ibon at ilagay sa kanyang bahay. Number 7. Laughing kookaburra. Sa unang tingin, mukha silang pangkaraniwang ibon na kabilang sa pamilya ng kingfisher. Pero isinama ko sila sa ating list dahil sa kakaiba nilang boses. Pakinggan. Tinawag itong laughing dahil para silang tumatawa. Ginagawa nila ito tuwing umaga para balaan ang ibang ibon na huwag pumasok sa kanyang teritoryo. Isa ito sa pinakapaborito kong ibon ng Australia simula pa nung bata pa ako at wish ko rin silang makita ng face-to-face balang araw. Number 8. Red-cap parrot. Tinawag itong red cap dahil sa pulang balahibo sa ulo na hindi mo makikita sa ibang uri ng parrot. Yellow-green ang kanilang pisngi, dark green ang likod at may pagka-violet ang katawan. Kahit maganda sa ating paningin ng ibon na to, hindi ito hinuhuli upang alagaan. Kilala kasi itong agresibo at masakit manuka. Kaya hinahayaan na lang sila na mamuhay sa puno ng eucalyptus kasama ng mga kuwala sa pagkain ng dahon. Number 9. Australian Shelduck. Kung nasa Australia ka at bigla mong marinig ang tunog na to, ibig sabihin, may mountain duck sa inyong paligid. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang dibdib na kulay kastanyas. Noong 1994, isinama ang mountain duck sa listahan ng mga protected species sa batas na National Park and Wildlife Act upang mabigyan sila ng proteksyon laban sa mga hunter. Dahil dyan, ipinagbawal ang paghuli at pagpatay sa amazing bibe ng Australia. Number 10. Australian Avocet. Kilala rin sa tawag na redneck avocet, mabilis mo silang mahikilala dahil sa kanilang ulo at leeg na medyo mapula. Sa unang tingin, una mong mapapansin ang kanilang tuka na tila ba nakabaliko. Mabisa raw kasi ang balikong tuka sa paghahanap ng alimango at hipon na paborito nilang kainin. Kung wala kang ideya kung paano sila gumawa ng ingay, ito at pakinggan mo. Grupo kung sila ay mag-hunting kaya siguradong kaaaliwan mo kung makakakita ka ng ganito ka-unique na ibon. Number 11. Eastern Rosella. Ang ibon na to ay nagpapamalas ng sexual dimorphism dahil magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Mas matingkad ang kulay ng lalaki at gumagawa ng ganitong ingay tuwing mating season. Pakinggan.
Sa unang tingin, mukhang mamahalin ang benta ng ibon na to sa mga pet shop. Pero, believe it or not, madalas itong hulihin at barilin sa Australia dahil sa pamimeste nito sa mga pananim gaya ng palay at prutas. Oh, sayang naman. Last sa ating list ay ang Australian King Parrot. Gaya ng Western Rosella, meron din itong sexual dimorphism at magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Tinawag itong king sunod sa apelyido ng Australian governor na si Philip Gidley King. Kaya wag mong isipin na sila ang hari ng mga parot dahil lang sa kanilang pangalan. May king man o wala, ang parot na to ay hindi maikakaila na legit ang kanilang ganda. Sa totoo lang, sobrang dami ng eleganting ibon sa Australia na pwedeng maging hari ng mga ibon. Ikaw, alin sa mga ibon na to ang pinaka nagustuhan mo? Meron ba akong hindi na isama sa listahan? Feel free to comment down below para mabasa namin. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Franz Bernal. Hello rin kay Kurt Nathan Recana. What's up kay Yancy Carl, Olivia Shera, Ibarra, Cedric, Lovely at Sara Morales. Andre, Lester, Elaine, Ate Riza, Kuya Raymart at Lolo Zosimo. At sa Dukog family. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga ibon ng Europa. Enjoy the video! Number 1. Western Capercaillie. Sa ating listahan, ito na ata ang pinaka-agresibong ibon. Para itong manok kung magalit at aatakihin nila ang sinumang magpapainit sa kanilang ulo. Kapag nagalit sa iyo ang ibon na to, tumakbo ka na. Ang iba na na-corner ng ibon na to, wala nang nagawa kundi ang sumuko. Gaya ng lalaki na to na hinayaan na lang niyang patungan siya ng ibon. Ito naman ang skier na ginalit ang Capercaillie. Biruin mo, tinabunan niya ito ng yelo. Sa galit ng ibon, sinundan niya ang lalaki upang makaganti. Dito mo makikita na hindi magpapatalo ang ibon na to sa sino mga away sa kanya. Kaya naman kung mamamasyal ka sa Europe at may makita kang Capercaillie, iwasan mo ang ibon na to kung ayaw mong mabugbog. Number 2. European Pygmy Owl. Para sa akin, ito ang pinakagusto kong ibon sa ating listahan. Tingnan mo, ang cute! Dahil sa kanilang kakitan, maraming taong humuhuli rito upang gawing alaga. Pwede mo nga raw itong kuhanin at ilagay sa iyong braso dahil hindi ito natatakot sa tao. Pero kung ako sa'yo, gayahin mo ang bata na to na mas gustong pakawalan ang kwago. Tinawag silang Pygmy Owl dahil may timbang lang ito na 70 grams. Isa nga ito sa pinakamaliit na kwago sa Europe dahil may haba lang ito na 7 pulgada. Madalas mo silang makikita na nagpapahinga sa manipis na sanga kung saan marinig mo silang gumagawa ng ingay. Ito ang kanilang paraan upang may pag-usap sa ibang kwago. Number 3. European Bee-Eater. Tuwing panahon ng tagsibol, naglalabasan ang mga bubuyog. Ito rin ang panahon ng mga European Bee-Eater upang kumain. Ang mga bubuyog kasi ang paboritong kainin ng ibon na to. Mahusay lumipad ang mga bee-eater, kaya sisiw lang sa kanila ang humuli ng bubuyog habang sila ay nasa ere. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang isang European bee-eater ay kayang kumain ng 250 piraso ng bubuyog sa loob lang ng isang araw. Kung walang bubuyog, willing din silang kumain ng gamu-gamu. Hindi rin ligtas ang tutubi sa gutom na bee-eater. Talaga namang amazing ang mga bee-eater dahil bukod sa kanilang bagsik, isa ito sa pinakamakulay na ibon sa kontinente ng Europa. Number 4. European Green Woodpecker. Pamilyar ka ba sa picture ng ibon na sinakyan ng whistle? Ang pambihirang pagkakataon nito ay kinuna ng photographer na si Martin Lemay sa siyudad ng London noong May 2015. Ang ibon sa picture ay isang European Green Woodpecker. Tinawag silang woodpecker dahil palagi mo silang makikitang tumutuka ng kahoy.
Importante sa mga woodpecker ang gumawa ng malalim na butas sa puno. Yan ay dahil sa ang butas ay ang siyang mismong pugad at tirahan ng kanilang magiging anak. Gaya ng sa video, may kita ang woodpecker na nagpapakain ng kanyang anak na nasa loob ng kahoy. Para sa mga woodpecker, mas ligtas ang kanilang anak kung itatago nila ito sa butas ng kahoy. Hindi kasi ito madaling makita ng mga tao at predator. Number 5. Spanish Imperial Eagle. Ang malaking ibon na ito ay makikita lamang sa bansang Spain. Malaki itong ibon kaya isa ito sa pinakamalakas na species ng agila. Maliban sa malaking katawan, isa rin ito sa pinakagwapo. Meron itong timbang na 3 kilo at may pakpak na aabot sa 7 talampakan. Dahil dyan, isa ito sa pinakakinatatakutang maninila sa himpapawid. Tignan mo, mukha silang halimaw kung kumain ng biktima. Sa bansang Spain, ang Imperial Eagle ay sumisimbolo sa tibay at tiyaga. Kaya naman ilang beses nang ginamit ang Imperial Eagle sa mga selyo at emblem ng maraming bansa sa Europa. Number 6. European Spoonbill. Tinawag silang spoonbill dahil sa kanilang tuka na hugis kutsara. Kakaiba ang kanilang tuka dahil ang ganitong hugis ay mabisa raw upang makahuli ng isda. Sobra kasi nitong paborito ang kumain ng isda kaya madalas mo silang makikita sa tabing dagat. Kung wala silang mahuling isda, willing naman silang kumain ng insekto, kuhol at alimasag. May tangkad ito na 3 talampakan at wingspan na 4 feet. Kahit mukha silang malaking ibon, meron lang itong bigat na 1.5 kilos. Number 7 is Mew. Ito ang uri ng itik na nakahawig raw sa kulay ng panda. Ang kulay kasi ng mga lalaking Mew ay kulay puti at itim, samantalang mga babaeng Mew ay simple lang ang kulay. O diba? Saan ka pa nakakita ng black and white na itik? Palagi silang nasa tubig dahil paborito nila ang kumain ng isda. Kapag may nakita silang isda, agad silang magdadive pa ilalim ng tubig. Dahil sa kakaibang kulay ng itik na to, isinama ko sila sa ating listahan ng Amazing Birds of Europe. Number 8. European Crested Teeth. Sa bigat na 10 gramo, ito ang pinakamaliit na ibon sa ating listahan. Nagkalat sila sa buong Europa kaya isa ito sa pinakapangkaraniwang ibon. Mabilis mo silang makikilala dahil sa nakataas nilang balahibo sa ulo o crest. Para silang rakista. Kahit pangkaraniwang ibon ng crested teeth, isa ito sa pinakamagandang ibon na inyong makikita sa Europa. Ang cute pa nga nilang kumanta. Number 9. Red Kite. Sa lahat ng ibon sa Europe, ito na ata ang pinaka-inaalagaan at pinuprotektahan. Ang mga red kite ay isang uri ng lawi na tanging sa Europe lang matatagpuan. May bigat ito na 1 kilo at may wingspan na aabot ng 2 talampakan. Tinawag silang kite dahil bihira nitong pinapagaspas ang kanilang pakpak na parang saranggola. Noong 1983, kamuntikan na maubos ang populasyon ng red kite. Biruin mo, meron na lamang 200 pares ng red kite ang natitira. Madalas sa red kite ay namamatay sa poste ng kuryente, binabaril at maski ang hulihin sila. Dahil dyan, ang red kite ay diniklarang critically endangered species. Upang pigilan ang pagkaubos ng mga red kite, naglunsad ng pangmalakasang proyekto ang 3 sangay ng gobyerno. Ang programang ito ay naglalayon upang alagaan, protektahan at paramihin ang populasyon ng red kite. Kinukolekta nila ang mga ibon upang maging malusog at malakas. Sa kanila ito pararamihin sa paraan ng captive breeding. Kapag handa ng mabuhay mag-isa ang mga inalagaang ibon, sa kanila ito pakakawalan upang maibalik sa kanilang tahanan. Nang dahil sa pagsusumikap ng kanilang gobyerno, napigilan ang pagkaubos ng populasyon ng mga red kite. Sa ngayon, merong 4,000 pares ng red kite ang malayang namumuhay sa United Kingdom. Hindi diyan natapos ang pagtulong ng mga tao dahil kung minsan, binibigyan nila ito ng libreng pagkain na pinagpipiyastahan naman ng mga red kite.
O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Alin sa mga nagagandahang ibon na inyong napanood ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayong napanood nyo na ang mga imported na ibon na makikita sa ibang panig ng mundo, abay dapat nyo namang makilala ang mga ibon ng Pilipinas. Sa pagkakataon nito, mapapanood nyo ang 20 uri ng agila at lawin na sa Pinas matatagpuan. Siguradong magugustuhan nyo ang video na to. Philippine Falconet. Sa liit na 6 inches, ang lawin na ito ay kasing haba lang ng iyong cellphone. Isa ito sa pinakamaliit na falcon sa buong mundo. Makikita ito sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at endemic ito o tanging sa Pilipinas lang makikita. Ang likod nito ay nababalot ng asul na balahibo at puti ang kanyang harapan. Luzon Hawk Owl. Kagaya ng Philippine Falconet, endemic o sa Pilipinas lang makikita ang mga hawk owl. Nagkalat ito sa buong Luzon at Visayas. Isa ito sa pinakamaliit ng species na kawago na makikita sa ating bansa. Tinatawag itong hawk owl dahil ang kanilang mukha at features ay para bang pinaghalong lawin at kawago. Scops Owl. Ito ang pinaka-common na species ng kuwago na makikita sa buong bansa. Malalaman mong Scops Owl ang nakita mong kuwago kung meron itong makapal at patulis na balahibo na parabang nakataas na kilay. Mayroong 11 species ng Scops Owl na makikita sa Pilipinas at 9 dito ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Chinese Sparrowhawk. Nagkalat sila sa maraming bansa sa Asia. Mas malaki ang mga babaeng sparrowhawk at may pagkapula ang kanilang dibdib kumpara sa mga lalaki. 70% ng kanilang kinakain ay mga palaka at butiki. Mahirap silang maispatan dahil karaniwan silang makikita sa masukal at mapunong lugar ng mga probinsya at lubhang mahiyain ang mga ito sa tao. Besra Sparrowhawk. Makikita ang mga besra sa rehiyon ng Calabarzon, Bohol at sa ilang parte ng Hilagang Silangan ng Mindanao. Hindi kalakihan ang mga ibon na ito dahil tumatangkad lang sila ng 14 inches o halos isang ruler. Magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Ang mga babae ay kulay brown at ang mga lalaki ay medyo kulay asul ang likuran. Black-winged kite. Isa ito sa pinaka-widespread na species ng lawi na matatagpuan sa lahat ng pangunahing isla ng Pilipinas. Karaniwan silang makikita na lumilipad at nagpapatrolya sa mga bukirin o palayan. Ginagawa nila ito para makahanap ng pagkain gaya ng daga at insekto. Dahil dito, nakakatulong sila sa pagpuksa sa mga namimesteng daga. Eastern Grass Owl. Sila ay mga nocturnal at aktibong naghahanap ng makakain tuwing gabi. 80% ng kanilang kinakain ay pawang mga daga. Tinawag silang grass owl dahil madalas silang makikita sa ilalim ng makakapal na damuhan kung saan ay may maraming nagtatagong daga. Makikita sila sa lahat ng major islands ng Pilipinas. Jerdon's Baza. Makikita sila sa buong Southeast Asia. Meron silang crest o balahibo sa kanilang tuktok na palaging nakatayo. Marahil ito ang natatangi nilang katangian na wala sa ibang agila. Kakaiba din ang kanilang breeding season dahil ang mga babaeng Jerdon's Baza ay pwedeng magbuntis sa anumang buwan. Pied Harrier. Kagaya ng Chinese Sparrowhawk, migratory ang mga harrier at hindi sila native species ng Pilipinas.
Pumupunta lamang sila ng Pilipinas tuwing November hanggang January galing Russia at North Korea para makaiwas sa taglamig o winter season. Paborito nilang bisitahin ang Candaba, Pangasinan at Rosario, Batangas. Crested Goshawk. Makikita ito sa buong isla ng Mindanao at Tacloban. Kumpara sa ibang mga lawin, sadyang mas maikli ang pakpak ng mga goshawk at masyadong mahaba ang kanilang buntot. Ito ay dahil mas madali silang nakakapagmaniobra at nakakapag-change of direction sa tuwing may hinuhuli silang maliit na ibon o daga. Spotted Wood Owl. Makikita ang species na ito sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia. Sa Pilipinas, tanging sa Calamian at Palawan lang makakakita ng spotted wood owl. Kakaiba ito sa mga kwago na meron sa Pilipinas dahil kulay orange ang kanilang mukha. Para sa akin, ito ang pinaka-cute sa mga kwago na meron tayo sa Pinas. Eagle Owl. Ito ang pinakamalaking species ng kwago sa Pilipinas. Mas matangkad pa ito sa goshawk at tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Vulnerable o nanganganib ng maubos ang lahi ng mga eagle owl sa Pilipinas. Pinapatay ito ng ilang residente dahil sa maling paniniwala na malas ito at may dalang panganib sa mga residente. Brahminy Kite. Ito ang pinakamadalas o pinaka-common na species ng lawin meron sa Pilipinas. Karaniwan silang makikita malapit sa bodies of water gaya ng ilog o lugar na maraming bakawan. Mayroon silang behavior na tinatawag na kleptoparasitism. Ito yung pang-aagaw o kaya naman nagnanakaw sila ng pagkain ng ibang ibon para sila ang mapusog. Serpent Eagle. Tulad ng honey buzzard, may dalawang species ng serpent eagle na matatagpuan sa Pilipinas. Tanging ang Philippine serpent eagle lang ang endemic sa Pinas. Tinawag silang serpent eagle dahil sa husay nilang humuli at pumatay ng mga serpent o ahas. Ayon sa datos, meron na lamang 10,000 serpent eagle ang makikita sa Pilipinas. Peregrine Falcon. Makikita sa buong isla ng Pilipinas. Nagkalat ang lahi nila sa buong kontinente ng mundo. Sila ang record holder pagdating sa fastest flying animal in the world dahil sa bilis nilang 200 miles per hour. Sila ay bird-eating raptor dahil malaki sa kanilang diet ay puro mga ibon gaya ng kalapati, maya at loro. Philippine Honey Buzzard. Ang Philippine Honey Buzzard ay endemic o sa Pilipinas lang makikita. Tinawag silang honey buzzard dahil sa husay nilang sumira at umatake ng beehive o yung bahay ng bubuyog. Paborito nilang kainin ang mga larvae na nakatago sa loob ng beehive. Kakaiba sila sa lahat ng mga agila dahil sila lamang ang gumagawa ng ganito. Hawk Eagle. May tatlong species ng Hawk Eagle na makikita sa Pilipinas. Ang Philippine Hawk Eagle at Pinskers Hawk Eagle ay endemic o tanging sa Pilipinas lamang makikita. Dahil sa patuloy na pagkalbo ng kagubatan, meron na lamang 400 Hawk Eagle ang malayang nakakalipad sa kabundukan ng Pilipinas. Gray-headed fish eagle. Tinawag silang fish eagle dahil sila ay pawang mga piscivore. Ibig sabihin, puro isda ang kanilang kinakain. Karaniwan silang makikita sa mga puno at sanga na malapit sa dalampasigan at bumababa lang para manghuli ng isda.
Makakakita ka nito sa iba't ibang parte ng Pilipinas na may mayamang karagatan, lalo na sa Visayan Region. White-bellied sea eagle. Makikita ang mga white-bellied sea eagle sa mga major seashores o dalampasigan ng major islands ng Pilipinas. Balot ito ng puting balahibo simula ulo hanggang hita maliban lang sa upper parts ng kanilang pakpak na kulay brown o itim. Ang kanilang pakpak ay may haba na 7 feet at kaya nilang tumimbang ng 4.5 kilo. Philippine Eagle. Sila ay sa Pilipinas lamang makikita. Isa ito sa pinaka-rare at pinakamalakas na agila sa buong mundo, kaya naman napili itong pambansang ibon ng Pilipinas noong 1995. Pinaniniwalaang meron na lamang 400 na Philippine Eagle ang malaya nakakalipad sa kagubatan at kabundukan ng Pilipinas. Sila ay critically endangered species at kailangan ng suporta ng bawat Pilipino para mapangalagaan at maprotektahan ang lahi ng mga ito. So, ayan, natapos na natin ang listahan. Sa'yo, ano ang paborito mong bird of prey? Ako, paborito ko talaga ang Philippine Eagle dahil sa taglay nitong lakas at kakisigan. Comment down below kung alin ang paborito mo and don't forget to subscribe para updated ka sa mga videos na re-release ko every week. Salamat! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!